We all say the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we came before you today with a grateful hearts, seeking your guidance and wisdom as we gather to discuss the important topic of social exposure. We thank you for the opportunity to share our thoughts and experiences with one another. Lord, we ask that you open our hearts and minds to understand each other respective. Help us to communicate with love and respect, fostering an environment where everyone feels safe to share. May our discussions be filled with your grace, and may we learn from one another as we reflect on our experiences in the world. Praise our conversation, Lord, and let it time to grow, understand, and encouragement. We pray that thoughts is sharing, we may draw closer to you and to each other, strengthening our bonds as community. In the Jesus' name, we pray. Amen. As we come together for the second session of our Social Action Exposure Program, let us take a moment to honor our patron saint, Saint Martin de Porres, known for his deep compassion and unwavering commitment to serve the marginalized. Saint Martin exemplifies the love of Christ through his actions. In his life, he demonstrated that true service is rooted in humility and a profound sense of justice. In the spirit of Saint Martin, let us remember the words of James 2, verse 17. Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Our gathering today is a testament to our desire to put our faith into action, to make a difference in the lives of those around us, just as Saint Martin did. As we share our experiences and insights in this session, may we be inspired by his example to serve with love, kindness, and dedication. Let us open our hearts to learn from one another and to grow in our commitment to social action, guided by the teachings of Christ and the legacy of Saint Martin de Porres. So let us proceed our sharing for our social action exposure program visit 3 and 4. So to start our sharing, nung napansin ko po nung visit 3 and 4, almost the same siya with visit 1 and 2. Um, pero ang pinagkaiba lang is ano siya, hindi siya mostly mga bata. So meron din mga adult, mostly yung mga homeless. Much lesser yung mga bata kumpara nung napansin ko nung visit 1 and 2. And then nung napansin ko naman sa mga adult, yung mga homeless, um, ano sila, sobrang appreciative sila sa mga naibibigay natin. Nagte-thank you sila sa ating lahat kahit nung nakakuha na sila ng food, nung distribution, nagte-thank you sila sa ating lahat doon ko naramdaman na ano na-appreciate yung ginawa ko sa pagvo-volunteer kahit na hindi nila tayo nakitang gumawa nung food nila. So, nakakagaan ng loob na nakikita natin sila na ngumingiti by sharing our services to them, guided by our patron saint, Saint Martin de Porres, which is kilala nga siya bilang patron saint ng mga nagugutom. And lalo na dun sa visit 4, which is yung nag-distribute tayo dun sa Loton dito sa may post office. Nakita ko na sobrang saya pati rin ng mga bata kasi binibigyan sila ng chocolates, gano'n. And sobrang nakakatuwa kasi makikita mo sa kanila na kahit maliit na bagay, isang pirasong maliit na tsokolate, masaya na sila dun. And yun yung mga bagay na parang
na-o-overlook natin or hindi natin masyadong napapansin na madalas tayo nakakakain ng mga gano'n, nabibili natin yung mga gano'ng maliliit na treats pero sa kanila minsan lang sila parang parang first time nga ata nila makakain gano'n. Eh, nakakatuwa lang siya. Yun, yung para sa akin sobrang memorable from visit 1 to visit 4 and natutunan ko na maging appreciative tayo sa mga bagay-bagay, maliit man or malaki. So, sa visit 3 and 4 naman namin is na-realize ko na especially dun sa mga taong nasunugan na kahit na meron silang pagsubok na hinaharap ngayon is nakukuha pa din nilang ngumiti. Ngumingiti sila every time na nagbibigay kami ng food. Parang na-realize ko na ayun nga, kahit anong pagsubok yung dumaan sa buhay natin is malalagpasan siya. Basta magtiwala lang kay Lord. Then, dun naman sa mga street children, tsaka yung which we call beloves, parang meron kasi dun nagsabi na ayaw nila magpa-video kasi isasama lang sa content. Parang iko-content lang, gagawin silang pera. Tapos, ayun, parang naisip ko na merong mga taong tumutulong na vinivideohan nila pero hindi naman talaga pure yung intention nilang makatulong sa mga tao. Tas ginagawa lang nila yon for content or for money. Kaya yung mga taong hinihelp namin parang yun nga, may parang takot sila na ma-video and magamit. So, ayun. Yun pa din, katulad nung sinabi ko during processing natin on-site, yun nga, masarap pa din siya sa pakiramdam, especially yung binibigay namin is pinaghirapan talaga from scratch hanggang distribution. So, yun lang po. Thank you. Yung visit namin nung 3 and 4, yung significant event na nangyari is yung nung paparating kami sa location, marami kaming nakitang street children and also yung mga adult. Nung sumisigaw na kami ng word na biyaya, dun na sila nagsipila and nagsilapitan. So, nung time na nagbibigay na ng food, makikita mo sa mata nila yung saya. And for me, sobrang nakakagaan siya ng pakiramdam. Kasi kahit na nakakaranas sila ng inequalities, makikita mo na kahit sa simpleng tulong or simpleng food, makikita mo yung saya at yung pagka-appreciate nila sa ginawa mo. So, para sa akin, participating in this kind of program or makahalubilo sa kanila, kahit na nakikita mo yung reality, ayun. And then nakita ko din at na-realize ko na maraming bata or pamilya na nakakaranas pa rin ng food insecurity, malnutrition, and of course, yung lack of basic necessities. Yun lang. Sa akin naman, sa visit 3 and 4 ko, una sa visit 3, kasi nung nag-visit 1 and 2 kami, ang mga kasama po namin mag-volunteer ay more on teenagers na kasing edad po namin. And nung nag-visit 3 and 4 kami, may mga nakakasama kaming mas nakakatanda sa'min. So, natutunan ko na talagang kailangan makisama dun sa ibang kasamang mag-volunteer na hindi ka puwedeng mag-stay lang dun sa kung saan may kakilala ka, kung saan may ka-close ka na dun ka lang din kikilos. Kailangan mo ring makisama dun or makiusap dun sa iba na kung puwede, tulungan mo sila, kung puwede ikaw na lang din yung gumawa.
Yun lang yung sa akin sa visit 3. And dun sa visit 4, sa last visit namin, um, kahit sobrang pagod na pagod, nung andun na kami sa distribution part, sobrang nakakatuwa kasi lalo makita yung mga batang tuwang-tuwa sila lalo nung nagsabi na bukod sa food may papamigay pang chocolate. Tuwang-tuwa sila na, "Ay may chocolate, may chocolate." Na samantalang ako na may mga times na ako ungrateful ako minsan sa kung anong meron, nag-aano gusto ko pa ng mas pa na, "Ba't chocolate lang? Ba't candy lang? Ba't ganitong food lang?" Samantalang sila ang liit-liit na bagay pero tuwang-tuwa na sila na kahit isang pirasong chocolate. And meron ding nakakasama ng loob dun sa last visit namin na naka-car tapos naka-braces. Tas nung nakitang nagpapamigay ng food, talagang nagtanong pa if parang puwede silang makihingi, na na-realize ko na may mga tao talaga sa panahon ngayon na ang mapagsamantala, na alam naman nilang may mas nangangailangan sa kanila pero uunahin pa rin nila yung sa kanila. Kahit na yung gano'ng pagkain, kaya naman nilang iluto, kaya naman nilang ibili sa fast food, mas uunahin nilang manghingi kahit na mas alam nilang may nangangailangan. Nakakasama lang ng loob kasi nakita naman nila kung sino yung mga pinagbibigyan ng pagkain dun sa labas ta's silang nakakotse. Grabe nagtanong pa talaga if puwede silang makihingi. Na ayun lang, ang mapagsamantala na nakikita mong ang daming bata na tuwang-tuwa na ngayon lang sila mabibigyan ng gano'n, na may gano'ng chocolate samantalang ikaw may pambili ka ng kotse, naka-braces ka pa. Tas mas uunahin mo pa yung ikaw dun sa kaysa sa mga nakikita mo nangangailangan dun. So, ayan lang po yung sa'kin. Sa visit 3 and 4, naunawaan ko na ang simpleng bagay tulad ng pagbibigay ng pagkain ay nagdadala ng malaking epekto sa mga taong nangangailangan. At nagdudulot ito ng pakiramdam na sila ay importante, na hindi sila nakakalimutan ng ibang tao. Yung makita ang kanilang mga ngiti habang tinatanggap nila ang mga pagkain ay isang paalala na ang simpleng kabutihan ay maaaring magbigay ng saya at kaunting kaginhawaan kahit sa gitna ng kahirapan. At sa visit 3 and 4, dito napagtanto ko rin na sa pagtutulungan at sama-samang pagkilos, kaya nating mabigay ng kaunting liwanag sa buhay ng iba. Hindi man masolusyonan ng lahat ng kanilang problema, ang makapagbigay ng kaunting ginhawa at saya ay isang mahalagang bahagi ng layunin natin nung araw na yon. Yun lang. Siguro yung sa visit 3 and 4 namin. So, iba-iba kasi pinapagawa sa amin every visit. So, yung visit 3 namin is sa Sambayanan, which is may nagbibigay sa amin and nililisibuhan. And yung nakita ko lang is meron mga problema na nakikinig lang kami. Like, parang may problema sila sa parking, sa mga susi ng simbahan. Tapos yung sa visit 4 naman namin, which is yung youth, yung ginawa namin dun is sa part 1 lang kami, like, namigay lang kami ng food and
Ako naman, yung ano, kasi yung visit 3 and 4 namin is magkaiba yung ginagawa. Yung sa visit 3 namin is yung sa Sambayani, wherein nag-ano kami, nandun, meron kami buhos doon sa tapat ng church. Yun yung mga yung mga magpapamas, ganun. Nagdo-donate sila dun sa ano, sa booth. Then yung ano naman, visit 4 namin is about dun sa Diocesan Youth Day na parokya, wherein nag-combine yung mga, nag-gather yung mga ano, org ng iba't ibang church. Tapos dun sila sa ano, yung mga org na yun, mga kabataan yung members. Then ayun, merong activity. Then ang ginawa namin, yung common denominator nung ginawa namin yung araw na yun, na naging significant experience ko is yung nakapag-serve kami sa community. Tapos para sa'kin significant experience siya kasi hindi ko siya palaging nagagawa. Like ano, first time, hindi naman first time, pero ngayon ko nung time lang na yun ko ulit nagawa na mag-serve sa community, and na-realize ko na if kaya naman na ano, if kaya naman na tumulong gano'n, why not kahit hindi naman required, ayun lang. As we conclude our sharing session for the Social Action Exposure Program, I want to take a moment to reflect on the inspiring example of our patron saint, Saint Martin de Porres. His life reminds us that our faith is most alive when we actively serve those in need, embodying the love of Christ in our action. In Galatians 5 verse 13, we are reminded, "You, my brother and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." Saint Martin exemplified this call to serve, dedicating his life to caring for the poor, the sick, and the marginalized. As we live today, let us carry his spirit with us, seeking opportunities to serve in our own communities. So, as we end this session, let us close it with a closing prayer. All together we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious Heavenly Father, as we conclude our time together, we thank you for the opportunity to share and reflect on the important topic of social exposure. We are grateful for the insights and experiences each person has contributed, and we recognize your presence among us during our discussion. Lord, we ask that the lessons learned today take root in our hearts and guide our actions moving forward. Help us to apply what we've shared and to be mindful of how we engage with others in our social environments. May we approach each interaction with love, compassion, and understanding, reflecting your light in a world that often feels dark. We pray for strength and courage to navigate the complexities of social exposure, and we ask for your continued guidance as we seek to honor you in all our relationships. As we go our separate ways, may your peace be with us, and may we remain connected in spirit as a community. In the name of Jesus, we pray. Amen.